Jesus did not live for himself. He lived for other people. This is our example, brothers and sisters. Let's live for other people. Hindi yung laging sarili na lang natin ang iniisip natin. Do you know that's a sad life if you live for yourself? Let's please one another for their sakes. We are continuing with the book of Romans, and we have entitled this, We Are Strong in the Faith. Sabihin natin yon, we are strong in the faith. Yan. Sino po ba yung mga strong in the faith, no? Ito po yung mga nag-e-enjoy ng freedom nila in Christ Jesus. Because in Christ Jesus alone, we are saved. Wala nang plus pa. Wala nang pagmahaba ang buhok ko hanggang likuran. Okay? O kaya pagmahaba ang aking kasuotan at mukha kong holy, ayan, ligtas ako. O kaya pag madami akong laging nagagawang good works, at yun, masisave na ako. So, yun po, sila po yung maraming mga Jesus plus para maligtas. Yun po ang mga, kung sabihin na natin, weak in the faith. Kasi hindi nila maisip na kay Jesus lang, sapat na. Kaya, yung mga taong yon ay tinatawag sa Bible na weak in the faith. No? But those who are strong in the faith is those that believe that Christ alone saves. Kaya malaya siya. Malaya siyang uminom ng wine, pero hindi nagpapakalasing. Tama po ba yun? Alright? Malaya siyang magsuot ng damit, no? At sleeveless ba yan? Backless ba yan? Pero okay lang kasi alam naman niya, hindi naman mababawasan ng kanyang kaligtasan. Pwede siya maiksing buhok. Alright? Pero iniisip niya, okay pa rin ako, hindi naman ako mababawasan ng kaligtasan. Okay? Pero sa iba po, ay kailangan mahabang-mahaba ang buhok. Kundi, hindi ka ligtas. Alright? Ay, di ba naman, kailangan mahabang-mahaba ang suot. Mga ganyan. So, mayroon pa sila mga plus. So, ang tawag po sa kanila ay weak. So tayo po, we learned that we are all accepted in Christ, in the beloved. And we are to accept one another. Bagamat tayo po may mga weaknesses o mga iba't ibang pinaniniwalaan, no? Na sabihin na natin, ito yung word na ginamit sa Bible, disputable. Debatable. Bakit? Kasi wala namang exact verse na nakasulat na bawal mag-yoga. Oh, walang ganun. Kaya okay lang yan kung mag-yoga ka. Pero doon sa ayaw nila. Okay? Sa gusto, good yan. Okay? Bawal mag-zumba. Meron ba nakasulat na ganon? Wala eh. Kaya disputable po yung mga bagay na yan. So, kailangan po, tayo po, dahil may iba-iba tayong preferences, no? Ay tanggapin natin ang bawat isa. Kundi magkakaroon po ng division. At minsan, yung mga tingin nila kailangan may ganito ka sundin, no? Ito dapat ang araw ng pagsamba. They look down on those people na hindi dun sa same day nila na sumasamba. So, hindi daw dapat ganon. Tatandaan natin, ang behavior po natin ay wala pong plus sa ating kaligtasan. Maski na napakasama ng ugali mo, sabihin, barumbado, yung hindi pa marunong maging makikapwa-tao, pero kung mananampalataya ka ni Kristo, alright, ligtas ka pa rin. Binabago nga lang yung iyong ugali, slowly but surely ng ating Panginoon. Pero, maski na very raw ka pa, may mga ugali ka pang hindi magaganda, tandaan mo to, ligtas ka. Kaya lang, ang ating behavior po, yan po ang nakikita ng kapwa natin. Hindi nila nakikita ang puso natin, pero nakikita nila ang behavior natin. Kaya kailangan ay inaayon din natin sa salita ng Diyos. And makikita po natin sa pag-uusapan natin ngayon na yun po ang pinagagawa sa atin ni Paul, making Jesus as our example. No? So, we believe that our behavior will be, magiging blessing sa iba yan kung iingatan natin na i-align ito sa salita ng Diyos. Okay? So, ayaw po ng Diyos na ang kanyang mga minamahal na anak ay nag-aaway-away at meron pong mga disputes, no?
Sabi niya, wag na natin gawin yan. We receive each other, we accept each other. Sabi mo nga sa katabi mo, you are highly favored of God. Imagine bawat isa sa atin, highly favored ni Lord. Tapos, magpapakita ka ng hindi magandang ugali. Hindi maganda yon, di ba? Favored yan ng Diyos, tapos pinakikitaan mo ng hindi maganda. So, hindi ho yun dapat nating ginagawa. No? Of course, no compromise, but just like Jesus, we are selfless. Hindi yung sarili lang natin ang iniisip natin. At pag hindi ka tulad ko, wala ka sa akin. Hindi tayo goods. Hindi kita kabagang, ganyan. Okay? So basahin na po natin yung scripture, Romans 15:1-7. Ang sabi po ni Paul, we then. So sinasama niya sarili niya. We then who are strong, are you strong? Okay. We then who are strong, malakas tayo, ought to bear with the scruples of the weak. So, scruples po, ibig sabihin nun, weakness of the weak. No? And not to please ourselves. Hindi pala dapat na yung sarili natin ang piniplease natin. Okay? So, ang sabi dito, let each of us please his neighbor for his good. Hindi pala please ourselves for our good, kundi please our neighbor for his good. So, pwede pala maging men pleaser. Sabi mo, pwedeng maging men pleaser. Pero dapat for his good. What makes men pleasing, o man pleaser ka naman pala what makes it man pleasing wrong is when you do it for your sake. But if you're doing it for the other person's sake, para sa kapakanan niya, it's okay. It's good. And that is what the Bible instructs us. Right? Sabi dito ulit, let each of us, bawat isa sa atin, please his neighbor for his good. No? His good, not our good. No? Of course, nothing that contradicts the Bible. Halimbawa, naglalasingan sila dyan. Lasing na sila. Sabi mo, ay, nakakahiya naman na hindi ko sila i-please. Sige, maglalasing na rin ako. Hindi ho ganyan, kasi contradictory to the word yan. Ang sabi, do not get drunk with wine. So, ibig sabihin, huwag kang magpapakalasing sa wine. Pwedeng uminom, pero huwag kang magpapakalasing sa wine. Walang nakasulat sa hard drink, so hindi ko sasagutin yon. Okay? So, hindi tayo magpi-please ng iba, gagawin natin yung ginagawa nila para walang masabi sa akin. Kaya gagawin ko na rin. Hindi po, that's going, against the scripture po yan. Pero halimbawa, nakita mo nagiinuman sila. Tapos, binati mo, hello, ganyan. Tapos, hindi mo sila kinondem. Kayo talaga, mga lisinggero kayo. Hindi nyo ginanong kundi, hello, kamusta kayo dyan? At kinausap nyo pa rin na maayos, okay? That is pleasing them. Hindi kayo nagdidiri sa kanila, hindi ka parang holier than thou on the thing. Alright? Marunong ka pa rin makisama, makipag-usap. Then that is good. Okay? Kasi hindi ka parang nagmamataas. Alright? So bakit po natin to ginagawa? Let each of us please his neighbor for his good, leading to edification. Sabihin natin lahat, edification. Para ma-build up sila. Para ma-encourage sila. Alright? And then sabi dito, for even Christ did not please himself. But as it is written, the reproaches of those who reproach you fell on me. So si Jesus po ang center nitong tinuturo ni Paul. Tulad daw ni Kristo na hindi yung sarili niya ang kanyang sinuyo o pinlis, no? Kundi ang ibang tao po. So bakit po nabanggit yung the reproaches of those who reproach you fell on me? Alam niyo bakit? Yung po mga pintas ng tao, yung hatred ng tao sa Diyos, alam niyo kung nino bumagsak? Kay Kristo. Siya ang sumalo nun. At hindi lang yon, yung kagagawa ng mga tao na ininsulto ang Diyos, nagsalita ng masama, alam niyo po ba? Siya rin ang nagbayad. Dalawa po ang ginawa ni Kristo. One for the Father God and one for our sake.
So yung lahat ng insulto, siya ang sumalo. Tapos yung penalty na ginawa ng mga nang insulto, siya rin ang nagbayad. Ano masasabi natin tungkol kay Kristo? Selfless. He did not do anything for himself. He did it for others. For God and for all people. Okay? So diyan natin makikita, very selfless po ang ating Panginoon. Siya ang tignan natin with regard to selflessness. Okay? For whatever things were written before, so dati pa itong naisulat, were written for our learning. Para daw matuto tayo. Para wag tayo sumabay sa agos ng mundo. Bakit? Sa mundo ngayon, kailangan una ako. Kailangan ako ang makaabot sa pinaka-top. Diba? And you'll do everything para maabot yon. Goal setter ka kasi. Kaya you'll do everything, hawiin ang lahat ng aabala sa'yo para lang mapunta sa umpisa, sa unang-una. Diba? Sa buffet, bilisan na natin para maubos yung pagkain. Nandun ka sa una, diba? Sa pila. Bakit ka nagmamadali? Baka maubos, pastore. Okay? So, minsan, ang mga Kristiyano sumasabay na sa agos ng mundo. Kailangan mauna. Kailangan akong panalo. Okay? So, this is a gentle reminder to us to be selfless. Paunahin mo yung isa. Okay? Bakit? Dahil meron tayong Diyos. Amen? Kaya ang sabi dito, whatever things were written before were written for our learning. No, that we, through the patience and comfort of the Scripture, might have hope. Sabihin natin lahat, pag-asa. Kasi alam nyo, ang tingin ng tao, kailangan ako mauna. Bakit? You strive for it. At ikaw ang lalaban. Bakit? Kasi baka mapag-iwanan ako Ang tiwala nila wala na sa Diyos. Nasa sarili na nila. Kailangan ako ang mauna at gagawin ang lahat para siya ang mauna. Nakalimutan na ang selflessness. Nakalimutan na ng magpauna sa iba. Okay? Bakit? Ang hope nila nasa sarili nila. But with the scripture na binabasa natin ngayon, we realize selflessness is being victorious. Asan ngayon si Jesus? Nasa kalangitan na. Nakaupo na sa kanang kamay ng ating Diyos. Tama po ba yon? Bagamat inuna niya ang iba, kapakanan ng iba ang inuna niya, pero asan siya ngayon? In heaven. Are you getting my point? The point is, sa mundo, akala natin, pag naging selfless ako, pag pinauna ko sila, naku, pastora, talo tayo dyan. Kailangan tayo mauna. Okay? Bakit? Yan ang isip ng mundo. Huwag tayong sasabay sa mundo. Ang tinuturo sa atin na salita ng Diyos, magbigay, you please others, paunahin nyo sila. Don't think of yourself better than them. Okay? Yan ay tingin ng mundo, huwag kang makikiayon dyan. Amen. Minsan kasi nakakalimutan natin maging selfless na. Okay? Because ito yung takbo ng mundo. Nahahawa tayo minsan. Huwag tayo ang mahawa, tayo ang manghawa. Okay? Kaya sabi dito, may the God of patience and comfort grant you to be like-minded toward one another, according to Christ Jesus, that you may be one mind and one mouth, glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. And then sabi sa dulo, therefore, itong pinakadulo, receive one another just as Christ also received us to the glory of God. So para sa kaluwalhatian po ito ng Diyos, when we receive one another, when we give way to one another, when we please other people aside from ourselves, when we look to their interests rather than our own interests lamang po. Okay? So again, Ephesians 1:4 tells us that you are accepted in the beloved. Sabi mo nga, I'm accepted in the beloved. Now, last week yun po ang pinag-usapan natin. That's why we accept each other because God has accepted us also in Christ. Pero hindi ko binigyan ng emphasis that the word accepted here is the word karito. Sabihin natin lahat, karito.
more known as charito, di ba? Pero sa Bible po, pag tinignan niyo po yan sa Greek, K po ang gamit karito. Or it means highly favored. Sabi mo sa katabi mo, highly favored ka. Sabi mo rin sa katabi mo, highly favored din ako. Okay? And this is the reason why we should treat each other well. Kaya, I will please you. Bakit? Highly favored siya ni Lord Di ba maganda po yun? I will treat you well, you also treat me well. I will please you, you also please me. Hindi yung sarili ko ang piniplease ko. That is being selfish. But be like Jesus. Sabihin natin lahat, be like Jesus. Siya po ang halimbawa sa atin na ang inuna ay iba kesa yung sarili nila. Kasi minsan nakakalimot na po tayo. Kailangan mauna ko. Kailangan akong panalo. Nakakalimot na tayo sa tinuro sa atin ng ating Panginoon. It's about selfless love. It's about pleasing one another. That's why I need to treat you well because I have to remind myself, you are karito. You are highly favored of God. That's why you treat me well, I treat you well as well. Amen po ba yun? Alright? So, it seems that even in the time of Paul, sa panahon po ni Paul, madalas po na issue ng mga believers yung mga differences nila. Okay? So, ang difference nila ay nagdi-divide sa kanila. May iba kumakain gulay lang. Yung iba naman kumakain baboy o karne lang. So, nagmamataas yung karne ang kinakain, nagmamataas din yung mga gulay lang ang kinakain. So, nagkakaroon po ng clash within the same church. No? Nagmamalaki sila, kami, gulay kami, clean eating kami, kayo, puro kayo karne. Diba? Ganun po sila mag-usap. So, ito po ay paulit-ulit na tinuturo ni Paul. Pansinin niyo po, Romans 14, binanggit na po ito, yung pagtanggap sa isa't isa. Pagdating sa Romans 15, yun pa rin. So, Paul dedicated 2 chapters of Romans for this issue. Why? Yan po ang ginagawang indoor sports ng mga Kristiyano. Hindi chess, hindi ping-pong, hindi billiards, kundi criticizing one another. Making people think the way they think. Kailangan, ganito ako mag-isip, ganyan ka din dapat mag-isip. Alright? At nagpipintasan po sila. Praise God, hindi naman tayo ganito sa church, no? So, we thank the Lord na we learn from the scripture at hindi ho tayo nagpipintasan. We have learned that to judge one another. Amen po ba? We do not judge one another. Okay? So tandaan po natin, we are not to change people in our image. Instead, in the image of Christ. And it is God who conforms or changes a person to the image of His Son. Hindi ho tayo. Kaya huwag niyo ipipilit yung gusto niyo sa iba. Kung hindi mo kayang gawin yon, di wag mong gayahin yung iba. At kung hindi naman ginagawa ng iba, huwag mo ipilit sa kanila yung gusto mo. Alright? So, hayaan nyo na ang Diyos ang magbago sa kanila, hindi tayo. Alright? Tayo po, tanggapin natin ang bawat isa. Napaka-importante po nito, especially when you're trying to win souls, whether mga unbelievers or even within the church, yung makikipagkaibigan ka. Never emphasize your differences. Huwag yun ang pag-usapan nyo, kundi you'll get nowhere. Naalala ko po, we have Bible study online during the pandemic. No? So marami po kami. And hindi po sa church yon, sa labas na Bible study po yon. No? So online kami. And may mga Christian, meron din pong unbelievers, merong mga nasa relihiyon, at merong walang pinaniniwalaan. Okay? So, nagtitipon-tipon kami doon at a certain day. And then, siguro nag-run po siya for 3 meetings. And then, suddenly, yung kasama naming believer, sabi sa amin, hindi na ako sasali sa inyo. Sabi namin, bakit naman? Sabi ko, may nakikinig na. Sabi ko, ganyan, nakakapakinig na sila tungkol kay Jesus. So sabi niya, hindi, kasi
Hindi nyo kasi dinediretso eh. Hindi nyo pinapakita sa kanila na dapat hindi sila sumasamba doon. Na dapat hindi sila dumadaan doon sa tao na yon. Nananalangin sila, may dinadaanan pa sila. Hindi nyo binibring up, sabi sa amin ganon. Gusto niya, i-bring up namin yung mga differences. Sabi ko, pag ginanyan mo yan, hindi na sila makikinig sa atin. Sabi ko, hayaan mo na. We are bringing to them Jesus, and Jesus is the way, the truth, and the life. Once they receive Jesus, lahat ng bagay madidispel. Yung mga bagay na yan, sila na ang iiwan. Kaya tatandaan nyo to, huwag nyo silang pipilitin na iwanan yung mga ginagawa nila ngayon. Mag-aaway kayo o kaya hindi na kayo kakausapin. Just talk about Jesus, the finished work of Jesus, what Jesus Christ has done for us, that Jesus paid our sins at the cross, na tayo pinatawad na kay Kristo kapag tayo naniwala sa Kanya. Talk about those common grounds. Never talk about the differences. No? Pag biniring up nga nila, sabi mo, ay, wag na lang yan ang pag-usapan natin. Otherwise, pag yun ang pinag-usapan nyo, tapos na ang Bible study nyo. Amen po ba? So alam nyo, nakaka-bless. So, anyway, nagpaalam po siya, hindi siya sumali sa amin. But alam nyo, doon sa Bible study na yon, 2 po ang tumanggap. And until now, tinatanong pa ako, kailan ulit yung Bible study natin? Okay? So, talagang tumanggap sila ng salita ng Diyos. Sayang lang, there's joy in knowing na nakapag-share ka at tumanggap yung mga tao. Amen po ba? But never bring up the differences. Otherwise, kayo po ay mag-aaway, kayo po ay hindi na mag-uusap, walang mawuwin na mga souls. Okay? So, this is why Paul talked about it in Romans 14, pinag-usapan din sa Romans 15, at i-check nyo po yung mga ibang books or epistles, binanggit din po ni Paul yan sa Philippians, sa Ephesians, yung mga differences, huwag nyo nang pagtalunan. These are disputable things. Kaya din dito sa church, inuulit ko din po, if Paul sees that it is worth 2 chapters of the book of Romans, we should repeat it also para maunahan na po natin bago po mangyari. Ito po yung differences in the faith, no? Some are weak, some are strong, no? But make room for friction, no? Ibig sabihin, talagang magkakaiba kayo ng pananaw. Natural lang yan. Sabi mo sa katabi mo, natural lang yan. Natural lang, di tayo magkadikit ang ulo para iisa lang iniisip natin, di ba? So, that's why si Paul, dinidil niya po itong mga bagay na to. So, sabi niya, bear with the scruples of the weak. So, a very short meaning of scruples is weakness. So, bear with the weakness of the weak. Now, the longer meaning of scruples is a feeling of doubt, may duda sila, or hesitation with regard to morality or proper action towards something. For example, kunwari, yung mahilig sa, spaghetti strap. Sa ibang church, big issue yan. Pag walang sleeves, ay nako, big issue yan. Sabi nila, magtakip ka muna. Talagang mapapahiya pa tuloy yung tao, no? It's just braso. Pero sa kanila, big deal yan. So, yun po mga scruples ng iba. Sila yung may scruple. Yung nagsusuot ng sleeveless, walang scruples. They're free. Aba, hindi naman ako magiging less holy kung nakikita mo yung braso ko. Diba? At kung tumitingin, hindi rin kayo magiging less holy kung makita nyo yung braso nila. So yung mga bagay na yan, maliliit na bagay pero pinalalaki po. Kaya nagkakaroon po ng division sa church. Okay? So, sa panahon po nila Paul, ang pinag-aawayan, new moon or no new moon festival? O, kamusta? May pinag-aawayan ba tayong new moon ngayon? Di ba wala naman? Kaya nga, disputable lang yun. Hindi na dapat kaladkarin, hindi na dapat palakihin. Ano pa? Yung Sabbath, Saturday or Sunday? Yun po, pinalaki nila. Ito pa, meat or vegetable? O, sa panahon natin, pinag-aawayan ba yun? Hindi. Chop suey kung gusto mo. Haluin na natin, walang problema. Diba? Sa kanila yung big deal. Kaya nga sinasabi ni Paul, huwag nyo na palakihin to. Kasi 2,000
years after, hindi na yan issue. O anong issue ngayon? To tato or not to tato? O, di ba? Yan naman ang issue ngayon. Huwag nyo na rin pag-awayan yan. Hindi yan malaking issue. Maliit na bagay yan. Alam mo, 50 years from now, hindi issue ang tato. Hindi ko sinasabing magpatato kayo, ha? Kayo mga bata, mga nakikinig, hindi ko kayo pinapayagan, tanongin nyo ang nanay nyo. Alright? Pero hindi yan dapat ang paglakihan ng mata natin. Hay, si sister may tattoo sa kilay. Kilay lang, hayaan nyo na. O kaya may tattoo siya dito, o may tattoo siya sa binti. Huwag nyo na paglakihan ng mata yan. Hindi yan issue. Hindi yan nakakabawas ng kanilang holiness. Amen? Ang holiness, Diyos lang nakakagawa niyan. Hindi yan mababawasan ng kung sino man. Amen? With sleeves or no sleeves. Ha? Dati dito, yung bago-bago pa kami, uso yun yung pag nakita yung balikat. Naku, nalalaki mga mata. Bakit pinapayagan niya naka-long sleeves? Ay, naka-long sleeves. Pinapayagan niya nang wala daw manggas. Sabi ko, issue ba yun? Sa kanila issue. But wala na ngayon. Praise God. Marunong na po ang ating mga members. Issue rin dati yung concert, movie houses, okay? At tatandaan nyo lang, kung hindi kayo mapili sa inyong mga pinapanood, it will affect you. Manood ka ng horror, di man yan naginip ka. Manood ka ng malaswa, maapektuhan ka rin yan. Tandaan mo. No? Not all things that are free o kaya lahat ay profitable para sa'yo. Isipin mo mabuti ang epekto niyan sa iyo. Okay? And again, these are things na kailangan nating wag nang palakihin. Ang palakihin nyo ay si Kristo. Alright? Sabihin natin lahat, si Kristo. The substance is of Christ. Ang importante, hindi magbabago, whether through time or culture, ang paniniwala mo kay Kristo. Hindi dati, si Kristo ay Panginoon. Ngayon, hindi na ako sure. Baka hindi na siya Panginoon. Hindi po. Dapat consistent. No? Ano po ba yung mga non-negotiable? The Father, the Son, and the Holy Spirit. Non-negotiable. Okay? May nagtanong po sa akin, may nag-chat sa akin last Sunday. Sabi niya, Pastora, paano po kung hindi Diyos sa kanila si Jesus? Okay? Sa atin po, Jesus is God. Amen po ba? Non-negotiable po yun. Kaya hindi ko pwede sabihin sa inyo, sige, umattend ka rin doon sa church na yon, maski na sa kanila si Jesus ay tao lang. Hindi po, hindi ko po sasabihin sa inyo. Non-negotiable po. Kailangan sa kanila si Jesus ay Diyos din. Amen? Hindi ko sabihin sa inyo, okay lang yan. Maski tingin nila, hindi namatay si Jesus sa cross. Hindi po pwede. Non-negotiable yan. Alright? So anything to do with the Father, Son, and the Holy Spirit. So is Jesus God? Yes, He is. Alright? Did Jesus come in the flesh? Yes. And the Word became flesh and dwelt among us. Did He die on the cross? Yes. Non-negotiable yan. Ba't ko sinasabi to? Sa Muslim, hindi siya namatay sa krus. Okay? Is God the Father? Yes. Non-negotiable yan. Is Jesus the Messiah? Yes. Non-negotiable po yan. Okay? So, hindi ko kayo i-recommenda sa isang church. Lilipat kami sa probinsya, Pastora. Pwede ba kami dun sa church na hindi Mesiyas si Jesus? Ay, hindi ho po pwede. Maghanap kayo ng mas tamang church, yung tinuturo na Jesus is the Messiah. Amen po ba? Non-negotiable. Okay? Is Jesus the only way to salvation? Yes. Wala na pong iba. Non-negotiable po yan. He's the only way to salvation. He's the only mediator between man and God. Nakatala po yan sa salita ng Diyos. Non-negotiable. Okay? So hindi ko kayo pwede i-rekomenda sa church na hindi si Jesus ang mediator. Sorry, totoo po yan. Hindi ho po pwede. Okay po ba? So, if you believe that it is only Jesus plus nothing to get you saved, then you are strong. Are you strong? You are strong in the faith. Kung ang paniniwala mo, si Jesus lang sapat na, sobra-sobra pa para ako'y maligtas. Amen? That's the truth.
Okay? So, strong ones, ito na po ang sabi sa atin ni Paul. Ito na po ang instruction. Are you ready, strong ones? Tayo ang mag-a-adjust sa weak. Hindi po yung weak ang mag-a-adjust sa atin. Hindi po yung weak ang uunawa sa atin. Tayo ang uunawa sa weak. Meron ba silang mga scruples? Meron ba silang mga pinaniniwalaan na kailangan mahabang-mahaba ang buhok mo? Hayaan nyo na. Okay lang yun. Okay? Yung weak, tingin niya, nako, dapat walang tato. Hayaan nyo na. Huwag nyo na siyang awayin. Huwag nyo na siyang pagsabihan, ay nako, sister, ba't ka ganyan? Huwag nyo na pong ganunin. Okay? So, we are to adjust to the weak. We are to bear with them and we are to please them. Okay? Please them and not ourselves. Tayo mga strong. Sabi nga natin, I am strong. Okay. And again, inuulit ko po, people pleasing is all right if you are pleasing them for their sakes, not your sake. People pleasing is wrong when you're pleasing them for your sakes. Para sa kapakanan mo. Parang ganito, ito pera, sister, ito pagkain, brother, iboto niyo ako sa susunod na halalan. For your sake yun. Diba? Yun po ang mali. Pero kung binibigay mo yung pagkain, binibigay mo yung tulong ko po sa inyo yan, talagang para sa inyo yan, you are pleasing them for their sake, that is good. So men pleasing is good if it is for their sakes. Amen po ba? Malinaw po ba yun? Okay? So, may clue na po tayo. We are to live our lives for others. Not for ourselves. Sa buhay natin ngayon sa mundo, parang medyo blurred na yon. Di ba, Pastora, I live for myself? No, we live for others. Just like Jesus lived for others as well. Nakalimutan na yung beauty na yon. The beauty of living for others. Alam nyo, nung college ako, first year, second year, inabot ko pa ang alin. Yung pagsakay mo sa bus, kasi nakatira po ako sa Pasig, sa Rosario, bumabiyahe ako hanggang UST. Isang sasakay lang yon. Antipolo Divisoria, ayan. Minsan G-liner, 2 sakay. Okay? So, inabot ko pa, yung pagdating mo, wala ka maupuan, biglang may tatayong lalaki. Wow, thank you. Upo ka naman ganyan. Inabot ko yon first year, second year. Pagdating ko ng third year, wala nang tumatayo na lalaki. Nakaganyan na sila, Parang pasensya ka, pagod din ako. Naintindihan ko naman yon. Pare-parehas kaming estudyante, pare-parehas ka na. Pero nagulat talaga ako na ay pwede pala yun, hindi sila tatayo. So wala, babae, lalaki, nakatayo, siksikan, walang magbibigay sa'yo. And kanina first service na lamang ko na pati pala sa matanda, hindi na tumatayo ang tao. Talaga ba? That's sad. I mean, pag babae, malakas naman Kaya niya ng college student, tumayo ka, buhat antipolo hanggang di ba? Kaya mo yan. Kaya lang pag matanda, medyo parang tingin ko, sa akin lang, parang nagulat ako. Hindi ko na inabot kasi yung part na yun. Parang may nakikita pa ako na matanda pinauupo. Why? Why is this happening, no? It's about pleasing yourself na lang. It's for my comfort na lang. No? So, that is sad. Sa kanila, komportable na ako dito Bahala ka dyan. Okay? But the Bible is instructing us otherwise. Iba tayo sa mundo. And let me tell you, dahil padilim ng padilim ang mundo, the more you will shine as light. Bakit? Hindi na uso yun Hindi na uso yung tatayo ka para sa isang babae. Okay? O tatayo ka para sa isang matanda. Hindi na pala uso yun. Gawin mo, you will shine as light. Okay? So this is what the message is all about. It's not for your sake, it's for the sake of others, just like Jesus did. He lived a selfless life. Hindi parang sariling gana, kundi para sa iba. That's His life. Buhat sa pagiging pagka-anak niya, or in being a baby, He did that for us, not for Himself. Biruin niyo, siya ay Diyos na malaki. Do you know how big He is? He made the universe. He made all the galaxies. Ganong kalaki ang gumawa ng ganon. Tapos magiging baby ka lang sa loob ng sinapupunan ng isang babae.
Hindi po komportable yon para sa isang Diyos na malaki. And yet, why did He do that? For our sakes. Lumakad siya dito sa lupa, bumiyahe on foot. When in truth, iisipin niya lang kung saan siya gusto pumunta, nandun na siya. Pero ginawa niya yon para makapaglakad siya dito sa lupa tulad natin. Nung naipako siya sa krus ng Kalbaryo, do you think it feels good? Of course not. It's the most painful kind of torture that a person will experience. Even to this day, pinakamasakit pa rin daw po ang crucifixion. Okay? It's the torture that nobody wants to go through. Mas maganda pa, saksakin na lang. Pero yon slow death. Slow, painful death. Right? But Jesus did it for us. Not for His sake, but for our sake. Amen po ba? So this is why pinatitingin tayo kay Jesus as the example of selflessness. Now, sa totoo lang, to please others is not really comfortable. Minsan, masakit ang ulo mo pero kailangan mong ngitian. Diba? Minsan, pagod ka na pero, ay, si sister nasa hospital, alika, bisitahin natin, maski pagod ka na. Diba? Maski pagod ka na, makikiramay ka kasi gusto mo magbigay ng comfort. Minsan, binabash ka pero iintindihin mo pa rin. You know, it's not comfortable. Well, Jesus was not comfortable. Amen. Pero ito gusto ko makita nyo. Because He did that selfless acts, those selfless acts, asan ngayon si Jesus? Nasa kalangitan. He's in the throne right now, seated at the right hand of the Father. The point is, selflessness pays off. Kasi akala natin, hindi, kailangan mauna ako dyan. Kailangan ako ang bida dyan. Kailangan ako. Una natin sa sarili na, bakit? Kasi pag hindi nangyari yung pastora, paano pa? Hindi na ako unlad. Hindi po. Tingnan nyo si Jesus. He's in a victorious place. He's in heaven right now because He acted selflessly. Look unto Jesus. You will have hope. Na maski hindi ikaw nakuha, hindi ikaw na-promote, Lord, thank you. I know I'm still highly favored. I trust you. May pag-asa ako. Hindi ka nakatingin sa tao. Hindi ka nakatingin sa maari mong gawin o mga lagay para lang magawa mo isang bagay. Hindi ka doon titingin. Titingin ka sa iyong hope who is Jesus Christ. Come on, bless Him. Alright? So He is the best example for us all. Okay? So, we do things because the Word of God says so, not because it's only comfortable. Hindi dahil komportable lang. So, tayo po ang uunawa dun sa may mga weaknesses. Hindi sila ang uunawa sa atin. Bakit? Ikaw yung strong eh. Di ba mga magulang, yung mga anak natin na pinalaki, tayo yung strong. Kaya tayo umaasikaso sa mga anak natin. Ganun po talaga yon. Tayo may maibibigay sa ating anak, kaya tayo ang nagbibigay. Alright? Yung may mga anak na maliliit, wala kang magagawa, kakargahin mo para hindi umiyak. Tapos pag ginising ka na madaling araw, hihingi lang pala ng gatas, anong gagawin mo? Kagagalitan mo? Hindi. You know that your baby is still weak. Anong gagawin mo? Kikis mo pa yan, kakargahin mo pa yan, pagtitimpla mo yan ng gatas. Amen po ba? Mga nanay, mga tatay. Amen? So why? Because they are weak. You are strong. Kaya yung strong ang uunawa. At ganyan ang pag-ibig na ibibigay natin sa ating kapwa. Yan po ang ini-instruct sa atin today. Mga kapatid, huwag sumabay sa agos ng mundo. Be instructed by the Word of God. Just like Jesus, who went to the cross and now is in victory. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay? So again, let's give each other space. Sabi mo sa katabi mo, give me space. Siyempre, lagi meron tayong pagkakaiba eh. Iba talaga tayo. Okay lang yan. O kung green ang buhok ng isa naman pink, isa purple, isa white.
Okay lang yan. Huwag nyo nang pag-usapan. Ha? Yung isa may hikaw sa tenga, ang laki ng hikaw niya. Pastora, ang laki ng hikaw mo. Okay. Tapos yung isa naman may hikaw sa ilong, may hikaw sa bibig. Hayaan nyo na. Disputable lang yan. Saan nakalagay sa Bible na bawal magsuot ng hikaw sa tenga at saka sa ilong? Hayaan nyo na. Huwag nyo na i-judge yan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, give me space. Diba? So, ikaw na nakakaintindi, intindihin mo siya. I-trip niya yun. Sabi nga ni Pastor, walang basagan ng trip as long as it is disputable. Alam nyo na yung mga non-negotiable natin. Okay? So, don't judge people with their preferences, kung ano yung gusto nila, hayaan nyo sila. Ito po ang pinaka-importante, we have unity in the essentials. Ano yung essential? Father, Son, Holy Spirit. Okay? Dapat unity tayo dyan. Diversity, or pwedeng pagkakaiba-iba, in the non-essential matters. Kulay ng buhok, ha? Tato o wala. Yung mga ganyan, pagkain. Hayaan nyo, non-essentials yan. Tatandaan nyo, we have been washed by the blood of Jesus. Yan pa ba ang bibigyan natin ng malaking bagay? Palalakihin pa natin. Sister, meron kang sing-sing sa ilong. Ay, sing-sing. Ano ba yan? Hikaw sa ilong. Ano ba yan? Di ba? Nasa mundo ka. Huwag nyo nang pansinin yun. Di ba? O kaya yung mga magulang, natuto rin ako dito. Kasi, may ka-fellowship kami na, ay, pastor, ako rin gusto ko nakalabas yung tiyan ko. Mahilig. Ang tawag doon sa ganong klase, crop top. Sabi niya, wala lang, gusto ko lang express. Maayos naman siyang sister. Sabi ko, okay. Sige na nga, intindihin ko na nga lang yung anak ko, sabi ko. Kasi minsan, di ba, pag magulang ka, medyo mahigpit ka sa anak mo di ba? So, minsan di mo maintindihan kung anong gustong bihis ng anak mo, di ba? Well, yung sister na yun, maayos siya. And wala, sabi niya sa akin, preference ko lang yun, pastora. Okay, sige na nga, sabi ko, intindihin ko na rin yung anak ko. Okay? So, ano ba mas importante, yung mga bagay na yan, o the truth that we are all forgiven of all our sins? Amen? Basta mananampalataya ka ni Kristo, pinatawad na ang iyong mga sala. Precious blood of Jesus was paid for all our sins. Blameless na tayo. Yan ang tawag sa atin ni Lord. Tapos magpipintasan tayo. Hindi ba parang ginugulo naman natin ang structure at ang order ng Panginoon? Amen? You and I were made blameless. Tapos hanap tayo ng blame, anong pintas. Amen po ba? Umayos tayo according to the Word of God. Okay? We are to be united in Christ, in God, by the Holy Spirit. Okay? Now, balikan ko lang po yung phrase na, for the reproaches of those who reproach you, that's God. Pag binasa niyo po sa Bible, yan, capital actually yun capital Y. You fell on me. Sinabi po yan sa Romans 15:3, pero ang origin po niyan, Psalm 69 verse 9. This is a prophecy regarding Jesus na sasabihin niya yan. Yung dadating na tagapagligtas, sasabihin yon. So sinabi nga ni Jesus na yung pintas nila sa akin napunta. Okay? So again, this passage highlights the selflessness of Christ. His willingness to endure suffering. Hindi bali sa akin na mapunta ang pintas, wag lang sa aking Diyos Ama. Hindi baling ako na magbayad ng penalty, ng mga pintas nyo, mga taong nagpintas sa Diyos, hindi bali ako na magbabayad, wag lang ikaw ang magbayad. So again, this is a picture of the selflessness of Jesus. Meaning, Jesus did not live for himself, he lived for other people. This is our example, brothers and sisters. Let's live for other people. Hindi yung laging sarili na lang natin ang iniisip natin. Do you know that's a sad life if you live for yourself? Let's please one another for their sakes. So Paul is encouraging believers to live as Christ did, not to please himself, but Jesus took the insults that was meant for God. So makikita niyo po ang example ni Jesus. Now,
Basahin po natin sa Philippians 2:2-4. Are we learning? Maski po Philippians, hindi na po Romans ang kausap niya, ganun din po ang sinasabi niya. Sabi niya, fulfill my joy, yung kagalakan ko, i-fulfill nyo naman mga Philippian church. Sabi niya ganyan. Being like-minded, having the same love, mag-ibigan kayo, being of one accord, of one mind, let nothing be done through selfish. Yung pang sarili mo lang, wag. Through selfish ambition or conceit. But in lowliness of mind, let each esteem others, look at this, better than himself. Sa panahon ngayon, ganito hindi, mas magaling ako sa kanya. Diba? Kasi yun ang trending sa sa mga palabas, yung The Voice. Ikaw yung the best, diba? Ikaw lagi. Kaya pati sa life ng tao ngayon, parang gusto natin, tayo yung the best. Tayo yung tinitingala. Pero yung ba talaga ang ini-instruct sa atin o napapasama na tayo sa agos ng mundo? This is a gentle reminder that we are not to flow with the world. Yan ang gusto ng mundo. Pero tayo hindi. Tinuturuan tayo not for our own interest, selfish ambition or conceit. Look at this. But in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Let each of you look out not only for his own interest. Siyempre, meron tayong sariling interest, but tingnan nyo rin daw po, but also for the interest of others. Amen? That makes us better people. Okay? So, kung minention niya yan sa Philippians, mapapansin nyo, mamimension din niya yan sa Ephesians chapter 4. I will not read it anymore. Okay? So, saan nakuha ni Paul yan? The revelation of Jesus Christ. He saw it in the life of Jesus. That Jesus lived a selfless life. Consistently, He demonstrated a life of selflessness, service, prioritizing the needs of others over His own. At ito po ang mga example. Number 1, saan natin nakita si Jesus naging selfless? Washing the disciples' feet. Okay? Ang paghuhugas ng paa ng tao, sa panahon nila Jesus, pinakamababa na yan. Diba? Pero ginawa yan ni Jesus. Jesus, who's the creator of the whole universe, naglinis ng paa ng mga disciples. At alam niyo naman ang sapatos noon, open sandals. Tapos ang kalye nila doon, lupa. Gaano kayang kadumi ang paa nila Peter? Tapos si Jesus ang naghugas, pinunasan pa. So dito natin makikita, definitely this is an act of humility and service. And He's calling us to follow Him. Sinabi niya sa mga disciples niya, gawin niyo rin ito sa isa't isa. Serve one another. Okay? That's the first one. Number 2, we can see also Jesus feeding the multitudes and being with sinners. Alam niyo, ilang beses ko na nakita si Jesus nagpapakain ng mga multitude, but never did I read na Jesus fed the multitude and then He ate bread as well. May nakita ba kayong ganon? Hindi. Palagi yung multitude na pinapakain, never binabanggit kung kumain ba si Jesus o hindi. Alam niyo bakit? Ang isip niya na para sa ibang tao. Selflessness. What else? Jesus ministered to the sinners. May party, kasama niya mga prostitute. Kasama niya yung mga tax collector. Okay? At hindi siya nandidiri sa mga may sala. Instead, He forgives them. Okay? So doon natin makikita ang compassion niya for the people. No? And to think He is God. Pero hindi niya nilayuan itong mga taong ito. Number 3, healing the sick. Jesus often healed those who were sick or afflicted. Yung mga demon-possessed. Pinagaling niya po yan. Demonstrating His compassion and willingness to meet the needs of others. Hindi need niya. Need ng ibang tao. Amen po ba? And then, saan pa nakuha ni Paul ang kanyang example? The cross.
The cross is the ultimate example of Jesus pleasing others rather than himself. So brothers and sisters, consistent to sa gospel that we are not to please ourselves but other people. Again, gentle reminder by the Bible na hindi dapat sarili natin ang inuuna natin, ang piniplease natin, kundi ibang tao. At huwag kayong mag-alala, meron kayong Diyos. Amen. And promotion comes from the Lord. Hindi ka man i-promote ng tao, ang Diyos ang nagpo-promote sa atin. Amen? So you don't have to do things like the world. Na kailangan, unahin mo sarili mo, kailangan maging selfish ako para sa akin, all eyes on me. Takbo yan ng mundo. Pero hindi tayo. Amen? So at the cross, it was also mentioned in Philippians 2:5-8, Paul describes how Jesus humbled himself even to the point of death at the cross for the sake of humanity's salvation. Okay? So hanggang kamatayan ang katapatan ng ating Diyos. Hanggang mamatay siya, mailigtas lamang tayo. That's the lowest. Because you know why that's the lowest? Jesus is life. Tapos namatay. That goes contrary against his nature. Do you see that? Pero ba't niya ginawa yun? For your sake. Not for his sake. So the Bible is so consistent on this. Mga kapatid, baka naman lungkot na lungkot ka kasi gusto mo, ikaw lagi ang nasa top. Hello? Baka may kalungkutan tayo dahil yung niloloob mo, yung para sa sarili mo lang. Hindi para sa iba. Amen? So, again, Paul encourages believers to live in harmony and to support one another, especially when there are differences in opinions or level of maturity. So, ito po ang paraan kung paano natin ma-apply ito. Madaling-madali lang po. Bearing with one another. That's number 1. Now, bearing, ibig sabihin ng bearing, carrying. So, you carry the weak. Sabi ko nga sa inyo, kung kayo yung strong, you carry the weak. At 3Ps po ang siguradong sagot dyan. Ano po ang 3Ps? Pasensya, pasensya, pasensya. Pagpasensyahan mo na. Hindi niya alam na may freedom na siya kay Lord eh. Okay? Number 2, building up others. Brother Bob, building up others. We are called to please our neighbors for their good. To build them up. Buttercup? To build them up. So, ang pagpiplease po sa iba ay hindi mali. Tama po yan kung para sa kanilang kapakanan yan. Okay? So, this involves seeking ways to edify. Paano ko ba ma-edify si sister? Paano ko ba siya matutulungan? Mag-isip po kayo ng paraan. Paano ko ba siya mapapalakas? Through your words, through your actions. Number 3, following Christ's example. Pag kayo po'y nangihina, parang hindi ko kayang maging selfless ngayon, tingin lang kayo kay Jesus. And this will produce unity. This will produce acceptance, which leads us to number 4, unity and acceptance. Pag tayo po'y nakatingin kay Jesus, yan po ang mangyayari. Diba? Maski iba sa'yo, aalalahanin mo, nga pala, pinag-isa na kami ni Kristo. Nga pala, tinanggap na siya ni Kristo, ba't hindi ko siya tanggapin? Tatanggapin ko rin siya. Amen? So every time you have a weakness yourself, look to Jesus. Jesus will help you please other people rather than yourself. Kasi pag sa sarili mo lang ikaw nakatingin, o kaya sa kapwa mo, tingin mo lagi dapat competition eh. Dapat, lalo na sa trabaho, dapat at the top ako. Pero pag kay Kristo ka nakatingin, maaalala mo, o nga no, iisa na kami sa Panginoon. Tanggap nga pala siya ng Panginoon. Kailangan ko rin siyang tanggapin. It leads you to remember what Jesus Christ has done for us. So maski may difference tayo, tuloy-tuloy pa rin sa fellowship. Maski may difference tayo, tuloy pa rin sa ministry.
tuloy pa rin sa pakikipagkapwa-tao. Yan ang gusto ng Panginoon para sa atin. Alam nyo, even as we do the Great Commission, sabihin natin lahat, Great Commission. It's all about Jesus Christ. It's not about us. Kaya natin ito ginagawa. Tulong na malaki to sa tao. So we make leaders or make disciples for Christ, not for ourselves. Tandaan niyo yan. Nandun po tayo. We're making disciples, but not for ourselves, but learners of Christ or learners of grace. Right? So, let's not teach them what we think. Hindi yung opinion natin. Kundi, what does Jesus say? Hindi naman sila para sa atin, para sa Diyos sila. Okay? As we make disciples, again, we make learners not for ourselves. Dito nga lang sa church, sinasabi natin, oy, disciple ko yan, disciple ko siya. Pero ang totoo niyan, tayo lang yung leader that leads them to Jesus Christ. They are Christ's disciples, not our disciples. And we do this to build them up so that they will, number one, know the Lord Jesus Christ. Para makilala nila si Jesucristo. Number two, para po they grow in grace. Kaya tayo nagme-make them disciples. Number three, so that they mature in their identity in Christ. Number four, so that they are equipped to do ministry. Para sa atin ba yun? Hindi. Para sa kanila. Kaya po tayo nagme-make disciples. Okay? So, baka tanongin niyo ako, Pastora, ano naman para sa akin dyan? Okay. Ito po, meron naman po. It is the pure joy of knowing that God, Lian, can we go to the next? It is just the pure joy of knowing God Himself is working in you to will and to do for His pleasure. Ang Diyos na nasa iyo, ang siyang umiibig sa kapwa. Ikaw yung kamay na nagbibigay tulong. Ikaw yung bibig na nagbibigay ng payo at comfort sa iba. It is God loving through you. Ikaw lang yung katawan, pero yung kanaisan, Diyos yan. Yung paggawa, Diyos din yan. Nagpapagamit ka lamang sa Panginoon. And that's why one day you will say, it's no longer I who lives, but Christ who lives in me. Bakit? Hinahayaan mo, gamitin ka ng Lord to express His great love for one another. Alam nyo, minsan mga tao, titignan mo, nakangiti lang yan. Parang ang lakas, strong talaga yan. Pero alam nyo, bawat tao naghahanap ng care, naghahanap ng kalinga, pag-ibig. No? Why not you? Ba't hindi ikaw ang magbigay ng kalinga na yon? Ng pag-ibig na yon na galing sa ating Diyos. And then you will say, it's no longer I who live, but Christ who lives in me. Amen?